Yun, good evening. Gagawa tayong tutorial naman para sa Cafe Station. Para to sa mga nag-ooras na PC. Yung PC1, PC2, ilalagay mo ng oras kung magkano. So, start tayo agad. Una po tayo sa website ng itong Get Into PC kasi dito ako nagda-download. Ngayon, search natin yung Cafe Suit. Itong Cafe Suit. Ayan, ito yun. Si Cafe Suit. Cafe Suit Internet Cafe. Tapos, download nyo to. So, ito, da-download mo siya. Ako na-download ko naman na siya kanina. Pangalawang take ko na to eh. So, ayan. Ito siya. Ngayon, i-extract mo to. Speed lang. Pag in-extract mo to, ito yung magiging output niya. Kasi, right-click, WinRAR, o kaya kung ano yung kung Windows ka, may labas yan, extract to, itong Get Into PC. So, ayan, in-extract ko na siya. Ang password is 123 kung mag-prompt ng password. Tapos, ang sunod na gawin is, etong isang to, etong application, i-install mo na siya. So, double-click mo lang. Tapos, pagka double-click mo, next, 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 next. Kahit di mo nabasahin, next, 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 next lang naman. Pero kung meron kasi itong selection ng path kung saan mo isa-save, eto, pwede mo siyang baguhin. Ako binago ko na sa akin kanina, na-install ko na rin siya. So, ito next, tapos next, tapos next lang ulit. Baka mag-repair kasi ito eh. Ayan, next, next, next lang naman. O, cancel ko ito. Ngayon, na-install ko na siya. Ito na siya, si Copy Station. Pag niran mo siya, syempre, hindi pa siya nakakrack agad. Mag-expired yan. Ayan. Ngayon, dito papasok si patch. Itong patch na to, i-click mo lang to, open mo lang to, tapos, ito yung patch. Pipindutin mo lang tong patch button. Okay? Ngayon, patch button, kapag pinatch mo na yan, hahanapin niya si Copy Station na exe file, tapos okay na yun. Wala ka nang gagawin doon. Kung may nagkaroon problem, pwede ka mag-comment para masagot natin yung katanungan mo. Ngayon, itong software na to, ito yung ilalagay sa pang-oras sa main PC mo. Yung gagamitin mo para orasan yung mga ibang computer. Itong Copy Station. May tutorial naman sa YouTube kung paano gawin yun. Sobrang unti lang kasi hindi ko kasi nakita kung paano ginagawa to. Sariling sikap ko lang naman. Kaya nagawa ng tutorial. Ngayon, ito siya. Ito yung magiging itsura niya. Pag nag-add ka ng computer, add computer, ayan, tapos maglalabas yung mga, magpo-prompt yung mga, ano dyan, mga, magpa-pop up yung GUI na kailangan mag-add ng PC, details, mga IP address. Kung kailangan nyo yung tutorial na gagawa ko, mag-request lang kayo, pwede naman natin gawin yan. Ngayon, ang importante dito kasi is yung software naman para doon sa may mga computer sa PC mismo. Na PC1, PC2, PC3, saan nyo kukunin yung software nun. Kasi hahanapin nyo pa. Baka akala nyo kasama dito. Ayan. So, wala siya dito. Papasok yun sa program data. So, pwede ka punta sa C, program files. Ay, wala pala dito. Windows R. Tapos, ito, search nyo yan. Percent, program data, percent. May another way para makapunta dyan, pero ito na yung pinakamabilis na paraan. So, okay nyo lang yan. Pupunta sa program data. Ito yung location nya. Itong Capisut. Ito na yung Capisut. Ito yung para sa client naman. Itong client folder. Ika-copy nyo to. Ika-copy mo to. Tapos, ilalagay mo dun sa PC na paglalagyan mo. Okay? Kunyari, sa PC1 or PC2, PC3, i-paste mo to. Copy mo to, paste mo to. Kung wala ka ng flash drive at gusto mong through network, pwede mo naman i-share. Ang pag-share is right-click, tapos, dito kasi sa Windows 11, may show more option pa. Pero ito yung lalabas ng pag right-click mo, give access to. Asa na yan? Walang give access to dito So, dahil sa Windows 11 ako, punta ako sa properties. Dito sa sharing. Uy, gags, hindi pwede i-share.
Ay, hindi siya pwede i-share mga pre. Pero, pwede natin i-copy to. Copy natin to sa ibang folder. Tayo sa desktop. Ayan. So, kinopy ko na siya. Tapos, right click. Properties. Ito, may give access to na siya. Kasi nasa program data, baka hindi pwede i-share. So, ito, give access to, pwede rin properties. Specific people. Tapos, select mo si everyone. Tapos, add mo. Tapos, itong read or write. Read is, hindi mo siya may edit. Read and write, pwede mo siyang i-edit. Option mo. Tapos, share lang. Ngayon, ito yung kailangan mo tandaang path. Ginagawa rin to sa Windows R. Windows R, tapos yung path na, ayan, look-pc. Pwede na yan. Ngayon, lalabas tong, ayan, sundan mo lang yan. User, iCloud, desktop, tapos client. So, ayan na siya. Nakuha mo na yung share mo. Ngayon, paano i-install to? Open mo yung client. Pag na-copy mo na dun sa may PC na i-installan mo, open mo tong client. Tapos, itong copy agent setup, install mo lang, double click mo lang din yan. Tapos, yes. Tapos, next. Ngayon, na-install na siya. Kailangan ng, you have to restart system. So, kailangan to i-restart. Pero hindi ko na i-restart. Kasi, iraran ko na lang siya. Pag ni-restart mo naman, ayan, ito, tulad nito, may lumabas na error. Na, yung, ano daw is, ayan, ito yung magiging lalabas sa may, paano ba ito i-share? Text. Lang, lipat ko yung monitor, screen ko. Display setting. Make display. Ayan. So, ayan. View. Hide natin yung mga icons ko. Bali, na-install ko na kanina, may lalabas na error dito. Yung hindi makakonect. Ngayon, ito yun. Ito yung copy agent. Yung copy agent na to, i-right click mo to. Tapos magse-set ka ng server address. Ayan. So, iyan yung pinaka-purpose natin ngayon kung saan kukunin yung software para sa client at yung software para sa host. Ngayon, meron ka na another tutorial naman yun para sa paano i-config at pagkukunikin yung PC ng host sa server o PC ng host sa main